Hello guys! Welcome back dito sa ating YouTube channel. At sa video na to guys ay sasabihin ko sa inyo ang mga list of requirements sa pagkuha ng panibagong ORCR sa LTO kapag ito ay nawala nyo. Recently lang is nag-process tayo ng pag-request sa LTO na pinakamalapit sa atin ng pag-reprint nga nung certificate of registration ng motorcycle. Kasi nawala yung certificate of registration ng motorsiklo. So pumunta tayo sa pinakamalapit na LTO. So ganun din yung gagawin nyo guys. Kung saan man kayo, pupunta kayo dun sa pinakamalapit na LTO branch. At ito guys yung list of requirements na binigay sa akin na kailangan natin kumpletuhin bago tayo mabigyan ng reprinted na certificate of registration. Number 1 na kailangan nyo guys is yung affidavit of lost certificate of registration or affidavit of loss ORCR. So ayan guys, gagawa kayo niyan and pwede kayo mag-check sa Google ng mga template. So ito yung sample ko guys. Ayan, yan yung ginawa ko na affidavit of loss CR. So ang nakalagay lang diyan, kailangan mong indicate diyan ang certified true owner at ilalagay nyo rin diyan yung full details ng motor, yung chassis number, engine number, yung kulay niya at kung anong type ng motor siya. At ayan guys, kailangan din nakadetalye dyan yung pangyayari kung paano ba nawala yung certificate of registration or yung ORCR nyo. Ang nangyari kasi sa akin is ipinasa ko yung mga list of requirements. Ang problema is yung affidavit of loss CR is hindi siya notarized. So ayan, tinext ako ngayon ng LTO na kailangan daw na notarize yung affidavit na ipapasa nyo sa kanila. Remember guys, kailangan notarize at hindi nila tatanggapin daw talaga kung hindi nakanotaryo yung affidavit mo. So number 2 na tayo, ang kailangan mo rin na provide is 2 valid IDs with signature by the owner. Usually dyan ang mga primary IDs naman is yung mga passport, driver's license, PRC. Tapos yung mga secondary na IDs dyan, yung mga PhilHealth ID, TIN ID. So ayun nga, yun yung mga kailangan mong i-provide. At sabihin ko na yung pangatlo sa kailangan nyo. Yung sa case ko kasi is kailangan ko ng authorization mula dun sa registered owner na bilang katunayan na ako yung pinapayagan niya mag-process ng pag-reprint ng nawawalang certificate of registration. Pero kung sa inyo naman na nakapangalan yung motor, pwede naman na kahit hindi na kailangan ng authorization letter. Pang-apat na kailangan nyo dalhin sa LTO is yung sales invoice ng motor. Sales invoice for cash basis. Pero kung monthly mo naman siya or naka-loan siya, certificate of full payment if installment basis with valid ID of signatory. Pang-5 sa kailangan yung dalhin is yung mismong motor. Syempre hindi yan mawawala kasi nakalagay dito na kailangan nilang i-actual inspect or i-stencil yung motorsiklo para ma-check nila yung chassis number at yung engine number. Kung same ba yun sa naka-indicate dun sa ORCR. So ayun guys, uulitin ko lang yung mga list of requirements nga na kailangan nyo i-provide sa LTO. Number 1 is yung affidavit of loss CR, pero dapat notarize siya. Number 2 is 2 valid IDs with signature by the owner. So 3 specimen na signature yung kailangan. At number 3 is yung authorization letter kung hindi mismong owner yung magpa-process. Pang-4 is yung sales invoice or yung certificate of full payment. And then yung mismong motor, dadalhin mo dun sa LTO para i-check nila or inspect nila yun guys. Stencil nila yun para ma-check nila yung mismong motor. Pag na-complete nyo na yung mga list of requirements na kailangan nyo ipasa sa kanila, yung mga sinabi nga natin, ay bibigyan kayo nyan guys ng acknowledgement receipt. Ayan, owner's copy and may copy rin sila dun sa desk na pagpapasa nyo sa LTO. Bibigyan kayo ng acknowledgement receipt katulad nito. So ayan, naka-indicate dyan yung mga MV file number ng motor, yung date na kung kailan mo ipinasa yung mga requirements, pati yung oras din, nandyan din. And then, isa pa nga pala guys sa mga kailangan nilang requirements is yung circular 123 or nakalagay dito, confirmation to mother file. So anong nangyari sa amin, since yung mother file is nasa Muntinlupa at malayo dito sa location namin, anong nangyari is babalik kami, in-advise kami na babalik kami ng 2 to 3 weeks
dito sa LTO na pinagpasahan nga namin ng requirements para i-check guys kung na-request na ba nila yung documents na kailangan natin, which is yun nga yung certificate of registration. Pero kung ikaw sa mismong mother file, kung nasan yung mother file, doon ka rin magpa-process ng pag-request ng reprinted na DOS ORCR, siguro within the day ay makukuha mo rin agad or mapaprocess agad yung pag-reprint nung ORCR. So sa akin kasi guys ay sabi nila ay hindi daw aabot sa 500 pesos yung magagastos ko sa pagpapa-reprint nung certificate of registration. Pero labas pa dun guys yung pagpapanotaryo mo nung affidavit of loss CR. So ayun guys, sana nabigyan ko kayo ng idea kung ano ba yung mga requirements na kailangan sa pagpaproseso ng pagpapa-reprint or pag-request ng duplicate ORCR. And yan, i-update ko rin kayo guys sa mismong araw na magpa-process na tayo ng reprint na ORCR after 2 to 3 weeks kung okay na dun sa LTO branch na pinag-applyan natin. And ayun nga guys, sana nagustuhan yung video na to at nakatulong sa inyo. Kung nagustuhan nyo man to, paki-like ang video na to at mag-subscribe na rin dito sa ating YouTube channel. At ayun nga, i-click nyo yung notification bell guys para maging updated kayo sa mga videos na i-upload natin. So, ayan guys, see you on our next video.